Sa adaptive leadership, mahalaga ang tinatawag na holding environments. No? At dito meron tayong litrato ng isang pressure cooker. Kasi yung adaptive leadership, parang pressure cooker yan. Di ba? Pag may mga kailangan lutuin na para lumambot, kailangan mo ilagay sa pressure cooker. No? Hindi pwede yung container o yung pot na hindi mo kayang i-contain yung pressure. Ngayon yung holding environment, ganun rin yung logic nun, no? Ay isang container ito, no? For example, kung kunwari isa kang magulang tapos may teenager ka ng dalaga, no? Dalaga, tapos nag-boyfriend na siya, no? So syempre kakabahan ka na, naku, baka ma-teenage pregnancy itong anak ko. Kaya kailangan mo siyang kausapin, no? Mag-create ng safe space. Hindi mo to, pwede mo siyang kausapin about ito, no? Yung risk na mabuntis, halaga ng pagmamahal, mga ganyan-ganyan. Pero hindi mo yun pwedeng pag-usapan habang nakasakay kayo ng jeep at narinig ng iba. No? Maselan, sensitive ito, and uncomfortable itong conversation na ito. So, kailangan mong piliin yung lugar na tahimik, nagkakarinigan kayo, sarado, walang distractions para mapag-usapan ito. At yun yung holding environment. No? Mahalaga to dahil madami sa adaptive leadership conversations mahirap pag-usapan, distressing. Madalas meron pang conflict or tensions doon sa mga kailangan mag-usap, no? Komplikado. At sa totoo lang, mas gusto ng taong iwasan na lang itong mga conversations ng ganito. Kunwari, teenage pregnancy, ayaw mong mabuntis, no? Ano bang papag-usapan niyo ba? Magbe-break ba? O magko-contraceptives? O dededmahin mo na lang, no? So, kailangan ng holding environment para ma-contain, no? Yung at mapasukan itong mga mahirap na conversations na emotionally engaged sila imbis na tinatakbuhan yung conversation na ito. Ngayon, bakit kailangan yun? Dahil ang adaptive leadership madalas yung mga conversation sa adaptive leadership mataas yung disequilibrium, nakaka-distress, nakakakaba, nakakatakot yung mga conversations na ito, no? So yan, no? At mas madaling takbuhan to. Malamang na kasubok na kayo ng isang meeting na tense na, nagkakataasan na ng boses, tapos yung mga ibang members ng meeting, hindi na matiis yung tension, lalabas na lang sila, magkukunwari magsi-CR, tapos hindi na sila babalik, o matagal sila doon, o mag-iossi na lang sila sa labas, dahil tense na yung pinapag-usapan. No? Pero madalas, ang mga adaptive leadership conversations, mga mahirap na problema, talagang ganyan, no? Yung talagang kailangan mong pasukin yung mga mahihirap na talakayan na hindi linawan, no? Maaring merong conflict yung mga nag-usap, kailangan mag-usap, pero kailangan pa rin nilang ipagsama para luminaw yung pwede nilang pagtulungan, no? So yun yung zone of disequilibrium. Ang leadership at leadership training, ganun rin, no? Gusto natin na nasasanay ang youth leaders natin, yung mga tinuturuan natin ng leadership na nandito sa zone of disequilibrium, pero hindi lalampas kasi may limit of tolerance rin yan. No? Meron mga sobrang tense na naalala ko minsan nagte-training kami ng mga leaders na ang isang role nila mag-coach sa mga mayor. At naalala ko yung isang learner namin doon, adults na mga to, no? Adults na, young professionals na, umiyak yung learner namin dahil sobrang stressful sa kanya, sa kanyang kalooban, na isipin na magko-coach siya ng kanilang mayor. No? Siguro matindi ang pakiramdam niya na wala siyang K o kung ano-anong mga iniisip niya in relation to coaching a mayor. No? Pero ang leadership training, mahalagang naintindihan nila na makapag-perform sila dito sa orange zone, zone of disequilibrium. Dito kinakabahan sila, maaring natatakot, pero ganun talaga ang leadership. No? Pinagpapawisan ka,
madalas kinakabahan ka dahil madaming ambiguity o contradictions na kailangan pag-usapan. Ngayon, ito yung isang example ng learners namin, undergraduate students ito, pero pumunta sila doon sa Quezon City Council during the meeting para i-pitch yung kanilang idea doon sa city councilors. No? So I imagine na pumunta sila doon at kinakabahan sila, maaring excited pero kabado rin sila, lalo na kung first time nilang humarap sa city councilor. Pero ganun talaga ang leadership, no? Kailangan ng isang leader makuha niyang mabuo ang kanyang loob kahit na kinakabahan, na gawin yung something that's stressful, have a conversation with people who have power, with people na maaring hindi sumang-ayon sa kanila. Ganun talaga ang adaptive leadership, ganun talaga ang leadership. So in that sense, yung leadership training namin provided yung holding environment. No? Yung holding environment, hindi kailangan physical na setting, na isang kwarto ito, yun na yung holding environment. Kuminsan yung emotional space lang yun. No? So dito, tinawag namin silang Transformational Leadership Fellows. So yun yung bit-bit nila na role dito, sa nagpakilala sila bilang Transformational Leadership Fellows, at yun yung naging bahagi ng holding environment nila, no? Kaya nabuo yung loob nila na humarap at engage yung city councilors. Ito naman example ng students. Ito, senior high school students, nagpe-present sila ng findings sa mayor, sa municipal health officer. So I imagine sa mga estudyante rin na ito, kinakabahan sila nagre-report. Malamang first time nilang nagre-report sa mayor, pero pinapag-usapan nila dito yung research findings nila on childhood malnutrition sa kanilang munisipyo, na yun yung problem na gustong tutukan ni mayor. So kinakabahan sila, pero napapag-usapan yung problema ng munisipyo. Tapos si mayor dito nagre-react sa kanila, at ito yung holding environment nila. Itong forum na ito ang naging holding environment nila. Kaya nakuha nila yung tapang na gawin ito dahil merong setting, no? Na set up natin to, na talagang yun yung role nila. Malamang kinakabahan to mga estudyante, malamang pag-uwi nila sa bahay, excited silang ikukwento itong nakakakabang experience na ito. Pero kung hindi natin to gawin, hindi ganun kadali na ang isang estudyante biglang magpapaliwanag kay mayor. Kung kunwari, sinalubong niya sa street, sa kalye, hindi ito mangyayari. Mahirap na mangyari yung ganito. So, kailangan i-create yung holding environment. In summary, yung holding environment ay napakahalagang intervention o bahagi ng adaptive leadership. Mahalagang nasasanay, natututo yung mga adaptive leaders na mag-create ng holding environments, no? At mahalagang natututunan rin nilang maging effective dito sa zone of disequilibrium. Kahit na kinakabahan sila, nagagawa nila yung leadership nila. Bilang leadership teachers, no, kung nagtuturo tayo ng leadership, mahalaga na intindihan rin natin to, kasi yung mga learners natin, isinasabak natin sila doon sa leadership experience na nakakakaba, no? At ganun talaga yon. Pag nasasanay silang ganun, nasanay sila na ganun yung pakiramdam, then sa susunod hindi na sila magiging masyadong kabado, or hindi sila na na nabubulunan, no? Yung kakayanin nila na ma-overcome yung kanilang kaba dahil nasanay na sila na nakakapag-lead sa isang environment dahil naranasan na nila to.